And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Senator Coco Pimentel iminumungkahi mga kababayan na dapat umanong sabayan ng bansang Pilipinas ang pangwawater cannon ng bansang China sa ating Philippine Coast Guard. And alam niyo mga kapatid, nakakapanibago lang dahil narinig natin or nabasa natin yung mga ganitong suhestyon ng isang kaalyado ni former President Duterte, dahil ito si Senator Coco Pimentel mga kababayan, kilala po itong kaalyado ng ating dating Pangulo na si Pangulong Digong. And alam niyo naman natin mga kapatid na si Duterte ay isang pro-China. So bakit kaya mga ganitong suhestyon ngayon yung lumalabas dito sa bibig ni Senator Pimentel? Ano ba ang nito? Ano ba ang ibig sabihin nito mga kapatid? And ito bang suhestyon niya mga kababayan? Makakatulong kaya ito sa ating problema dyan sa WPS? Or ito kaya posibleng ikakapahamak lang ng ating Philippine Coast Guard kung sakaling susundan nila itong suhestyon ito ni Senator Pimentel? Kayo mga kapatid, ano sa tingin nyo? Diba? Comment nyo na dyan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And panoorin muna natin itong balita na ito mga kababayan, and tingnan natin kung ano ba ang nilalaman talaga nito. We leave that to the President kung ano yung tamang gawin. And we trust that he will do the proper actions. Okay. Naniniwala sa Senator Francis Tolentino na hindi madaling desisyon na gantihan din ng China sa ginawa nitong pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Tama yun. Sinabi kamakailan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na dapat mayroon ding water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG para bombahin din ng tubig ang mga lumalabag sa sovereign rights ng Pilipinas at nang hihimasok sa teritoryo ng bansa. Alam niyo mga kababayan, nakakagulat talaga Isang kaalyado ni Digong, ganito ang mga suhestyon, parang anti-China na mga kapatid. And sige, bigyan natin ng benefits of the doubt itong kanyang suhestyon. Siguro mga kapatid, dati ganun din ang paniniwala ko mas okay siguro kung sasabayan natin ang bansang China sa kanilang pangwawater cannon, tapos yung tubig na gagamitin natin is yung galing sa septic tank, di ba? Ganun yung mga komentary ko dati mga babayan And lately, na-realize ko na hindi pala tayo dapat sumabay sa mga ganyang estilo ng bansang China, kasi pang-squatter lang yan mga kababayan. And alam naman natin na ang bansang China ay squatter po dyan sa ating teritoryo, di ba? So kung sasabayan natin sila mga kapatid sa ganyang gawain nila, parang bumaba na rin tayo sa level ng bansang China. Ang Pilipinas mga kababayan, hindi tayo nakilala sa ganyang estilo Diba? Dumadaan lagi tayo sa tamang proseso dahil naniniwala tayo mga kapatid sa tinatawag na due process. Diba? Ngayon, kung papakinggan natin itong suhestyon ni Pimentel, ni Coco Pimentel, siguro pabor ito sa ating mga Coast Guard, dahil kahit paano makakalaban na sila ngayon pag winater cannon sila. Pero mga kapatid, ang tanong, may magagawa kaya itong suhestyon niya sa issue dyan sa WPS? After ba natin na sabayan ang bansang China, matitigil na kaya ang kaharasan nitong bansang China mga kababayan? Or baka mas lumala pa to the point mga kababayan na baka hindi na water cannon ang gagamitin ng bansang China sa atin, kundi mga armas na talaga nila. 'Di ba? Yan dapat ang pag-isipan ng Philippine Coast Guard mga kababayan. Wag po sana tayo maging padalos-dalos. Hindi porket senador na yung nag-suhestyon yan, magpadalos-dalos tayo. 'Di ba? Dapat pag-isipan natin mabuti mga kapatid. Hindi tayo takot sa bansang China. Diba? Pero ito kasi may impact to. At baka madismaya yung ating mga kaalyadong bansa, mga kababayan. Pag ginawa natin yan. Diba? Yes, naaagrabyado yung ating mga Coast Guard dyan sa WPS tuwing nagsasagawa sila ng mga resupply mission.
'Di ba? Pero it doesn't mean, mga kapatid, no, na kailangan natin silang sabayan diyan, no, para lang matigil sila. Hindi titigil 'yan, no? Kasi pag ang mentalidad ng isang squatter, mga kababayan, hindi ganyan, no. Aangkinin talaga nila kahit hindi sa kanila. 'Di ba? Ganon 'yan. Nakita nyo ba yung mga, hindi naman sa minamaliit natin yung mga informal settlers natin, yung mga kababayan, ano? Pero marami din kasi ako nakikita mga squatter, mga kababayan, no? Mga nakatira sa squatter na sila na nga yung pinagbigyan dyan, na tumira dyan ng ilang taon, no? Tapos pag pinaalis sila, sila pa yung galit, mga kapatid. Kung tutuusin, wala talaga silang ambag dyan, kahit singkunduling, wala silang inambag dyan para sa pagbabayad ng buwis. 'Di ba? Ganon ang characteristic ng isang squatter, mga kababayan, no. Pasintabi na po sa ating mga kababayan na nakatira sa sa laylayan, yung mga informal settlers natin, no. Hindi ko po intention na makapanakit sa inyo. Dinidescribe ko lang dito dahil marami din talaga akong nakikitang mga kababayan natin, no, na informal settlers, no, na grabe kung umasta, no, parang sa kanila yung lupa, akala mo sila yung naghirap, 'di ba? Ganon ang ugali ng pinapakita ng bansang China sa atin ngayon. Kung makaasta sila diyan, mga babae, nawawala ako. Kung makaasta sila diyan sa WPS, mga kapatid, akala mo sa kanila talaga yung teritoryo na 'yan. 'Di ba? Ngayon kung sasabayan natin sila, edi parang bumaba na rin tayo, mga kapatid, no, sa level nitong bansang China. Parang bumaba na rin tayo sa asal squatter nitong bansang China. 'Di ba? At ang masama diyan, buti sana kung hanggang water cannon lang 'yan. Baka mamaya yan pakagat lang yan ng bansang China . After natin gumamit ng water cannon, gagamitan na pala tayo ng dahas, no, ng mga totoong armas. Di wala na, no? Nagkagera pa. At gaya na sabi ko sa inyo, baka madismaya yung ating mga kaalyadong bansa, mga babayan. Kasi nga, meron namang due process, bakit kailangan pa natin bumaba dyan? No? Ganun yun. Tuloy natin. Para kay Senator Tolentino, chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, kung tutusin, kaya namang tapatan ng Pilipinas ang pag-water cannon ng China. Ngunit ang desisyong ito, dapat may basbas ng Pangulo. Diba? Kaya naman talaga natin tapatan. May mga water cannon yung ating mga barko . No? Kaya nga natin magkarga ng tubig galing sa imburnal, galing sa septic tank . At gamitin natin dyan laban sa mga inject na yun . Pero hindi natin ginawa, mga kapatid. 'Di ba? Dahil syempre nag-iingat tayo, mga kababayan. At isa pa diyan, mga kapatid, kung ang ating presidente nga hindi nga nakikipagbardagulan sa kanyang mga kritiko. 'Di ba? Malabong-malabo 'yan na magbibigay ng basbas ang ating pangulo para diyan sa suhestyon ni Pimentel na gamitan din natin ng water cannon itong bansang China. Kasi wala naman tayong mapapala dyan, mga kapatid. Alam naman ng ating presidente yan. Kahit bigyan ko kayo ng basbas dyan, no, it doesn't stop there. No? Or it will not stop there. No? Kahit bigyan ko kayo ng basbas, hindi pa rin matitigil yung pang-uudyok ng yung pang-aalipusta ng bansang China. No? Hindi titigil yan. Dahil para sa kanila talaga yung WPS. No? At tayo talaga yung nangangamkam ng teritoryo nila. Yun na ang paniniwala nila . No? Kaya kahit ano pang gawin natin dyan, sabayan natin sila, wala talagang magbabago dyan. Maliban na lang, mga kapatid, kung itong bansang China na ito, mabigyan ng matinding parusa, no, mula sa iba't ibang bansa. At ang isang bagay dyan na pwedeng gawin sa kanila, patayin yung kanilang ekonomiya. 'Di ba? Yun po yung pinaka magandang paraan. No? Ang patayin mo ang ekonomiya ng isang malaking bansa. And panigurado yung mga kababayan, bubulusok yan pababa, no? Yung pagbagsak ng bansang China na yan. 'Di ba? Wala pang casualties, wala pang gera. 'Di ba? Di naman tayo takot sa gera, mga babayan. Kung ako nga lang, mas gusto ko nga idaan sa ganun . Kaya nga lang kasi, no? Kung meron namang ibang paraan
no, na talagang ikakaasar ng bansang China, yun na lang, doon tayo. No? Yung gera, mga kapatid, dadaan na niya, maglalabas ka lang ng bala dyan. Pero pag yung ekonomiya na ang pinatay mo sa isang bansa, nako, kawawa talaga yung China na yan, mga kababayan. No? Pag binigyan ng sanction yan ng mga kaalyadong bansa natin. Marami silang business Yan yung bumubuhay sa kanila ngayon. Dito pa lang sa Pilipinas, mga kapatid pag pinatay natin negosyo ng inchik dito, no, walang i-remit yan sa bansa nila. Tayo pa naman ang pinakamalaking consumer, no, ng bansang China sa kanilang mga products. 'Di ba? Diyan pa lang pwede na natin silang tablahin Yan dapat ang inisip ni Senator Coco Pimentel, no, para hindi tayo mabigla, no? Isang kalyado ni Digong tapos ganyan bumana sa bansang China, no. Nakakagulat lang talaga, mga babayan. Tuloy. If we're going to pivot to something that drastic, siguro dapat may presidential approval din yan para na sa ganun alam natin din yung diplomatic responses, alam din natin yung Konsekwensya. yung other consequences. Sa China, Malabo yung payagan ni BBM, mga kapatid. Hindi ako naniniwala dyan, papayag si BBM. Hindi ganun ang ating Pangulo Hindi siya sanay sa mga ganyan, no? Eleganteng tao ang ating Pangulo. Kung may mas magandang paraan pa naman, bakit natin idadaan sa ganyan, sa pakikipagbardagulan? Napakaliit na bagay lang yan. Tutuusin. Compare naman doon sa posibleng mawala sa bansang China kung sakaling paliguan niya ng sanction, mga kababayan. No? Dahil sa kanilang sobrang hindi magandang pagtrato sa kanilang mga kapitbahay na bansa. Diba? Ganun lang yun, mga kapatid. At yung consequence niya, no? Sakaling sundan natin itong suwesyon ni Pimentel, matindi din, mga babayan. Balik lang din sa atin yan. Maraming madidismayang bansa, mga kapatid, pag bumaba tayo sa level ng bansang China. Diba? Kaya hindi ako naniniwalang papayagan yan ni BBM. No, hindi ganun ang ating Pangulo Kung si Digong siguro, hindi Si Digong nga rin, bahag din ng buntot dati yan sa bansang China di ba? Diba? Real talk lang, mga babayan, ano? Kaya nga nalagay tayo sa hindi ganitong sa hindi magandang sitwasyon ngayon dahil yun doon sa kanyang kaduwagan di ba? Matapang lang naman si Digong pagka kapwa Pilipino niya yung kaharap niya. Pero pagka mga dayuhan na, wala. Di ba? At pangit yan, mga kapatid, no? Matapang ka lang pagka mga kababayan mo, pero pagdating sa mga ibang lahi, wala. Yuko ka, ginawa ka pantuta, di ba? Yung mahirap dyan. Tuloy. Ano yan state action na yan May approval na yan ng Southern Theater Command, may approval na yan hanggang sa pinakamataas nilang Politburo. Yun. Yung mga ganyang gawain ng China, maging si Xi Jinping, no? Maging si Xi Jinping, may approval na sa kanya yan. Diba? May bas-bas na yan. Kaya tayo, pag-isipan natin mabuti yan. Hindi tayo pwedeng sumugal diyan, mga kapatid, sa suhestyon ni Pimentel. Diba? Kahit ako na paniniwala ko dati, ganun din. Natauhan ako Hindi dapat ganun. Mali pala yung iniisip ko dati na dapat makipagsabayan tayo. Dahil may pinapangalagaan tayong pangalan Wala pa tayong record na ganyan, no? Na nakikipagbardagulan tayo sa mga katabing bansa natin. Well, siguro, titignan natin, nabubuli tayo. Pero, sinusubukan naman natin na gawan ng paraan yan nang maayos yan, mga kababayan. Diba? Maliban na lang kung itong bansa ang China talaga, hamunin tayo ng gera at mauna silang mag-take ng first shot nila dyan sa WPS. Yun talaga. Papalag na talaga tayo doon, hindi na bardagulan yun Isang hudyat na ng gera yun kung sakali mang gawin ng China yan. Pero hanggat maaari, mga kapatid, iwasan natin. Kung yung mga Navy nga natin, yung mga PCG nga natin natitiis nila yan Kung saan sila pa yung nandun talaga.
sila talaga yung hinaharas doon, natitiis ka nila eh. Huwag ganun din tayo. Huwag tayong padalos-dalos para wala tayong pagsisihan pagdating ng araw, mga babayan. No, ituloy muna natin to. Hindi yung Dapat ba decision lang ng commander nung vessel nila. Humanitarian yung atin eh. Hindi naman para makipag-away. Tama. Dagdag ng mambabatas, sakaling tapatan ito ng Pilipinas, posible anyang hindi na lang water cannon ang gamitin ng China. Diba? Tama, no? Hindi ko pa napanood itong balita na ito, mga babayan, ha? Clinic ko lang ito dahil sa title niya. Oh. Tama. Posible talaga. No? Baga, pinapakagat lang tayo ng bansang China ngayon. O, kagat ninyo nga itong water cannon namin. Or di kaya, haharasin namin kinaharasin kayo. No? Kasi, hanggang sa bumunot kayo dyan ng armas nyo, no? Antipaputok sa amin. Para at least, di ba? Hugas kamay kami. Ganun yan eh. Ginagawa ng China eh. Gusto nilang sa atin manggaling yung unang pagpapaputok, mga kapatid, ng armas. Eh, hindi tayo ganun eh. Bakit natin gagawin yun? Di ba? Hindi tayo nakilala ng ganong klaseng bansa tayo. Oh. Maasar sila kung maasar sila, pero hindi nila maaasahan na may mga Pinoy nang gagawa ng ganyan, mga bayan, ano? Especially dito sa ating mga military forces. Alam nila kung ano ang posibleng kakahinatnan niyan, mga kapatid, kaya nag-iingat sila. 'Di ba? Kaya dismayado ako dito sa suhestyon ni Pimentel. At nakakapanibago lang, no, na isang kaalyado ni Digong na kilalang pro-China, may ganitong suhestyon, mga kapatid. Tuloy. They might escalate into something heightened, elevated to something greater than water cannon. Hindi umubra yung laser nila. So, napunta sa water cannon eh. Baka kasi mamaya dyan talaga, mga kapatid, baril na talaga ang gagamitin ng mga inchik na yan sa atin. Ganun na yan eh. Paano pag dumating tayo sa punto na ganun, ginamitan tayo ng baril? Oh, siyempre, sasagutin natin ng baril. Ano ibig sabihin nun? No? Nakikipag-engage na tayo. Nakikipag-engage na tayo. At anong kasunod yan? Gera na po, mga kababayan. Diba? Kaya, no. Hindi ako agree sa suhestyon ni Senator Coco Pimentel, mga kababayan. Hindi, para sa akin, hindi yan ang pinaka-the best way. May ibang paraan pa dyan. Baka hindi dito sa term ni BBM, baka hindi sa susunod na term ng susunod na presidente, pero may paraan yan, mga kababayan. But, I'm still hoping, mga kapatid, no, na baka later on, no, ma-resolve natin yan na mas maaga bago bumaba si BBM. Diba? Tuloy. Baka mag-escalate naman sila ng iba. Flares, baka gawin nila yon. Paliwanag ng PCG, malinaw ang utos ng Pangulo na huwag patulan ang anilay pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at makipag-ugnayan sa kanila sa profesional na paraan. Diba? Sabi sa inyo, hindi papayag si BBM dyan. Intelligenteng tao sila Marcos, mga kapatid. Tandaan natin yan. At dyan talaga, no, ang pinagkaiba nila ni Digong. Si President Marcos, kahit anong kritisismo yan, ang i-ikuan mo sa kanya, wala siyang imik, mga babayan. Hindi siya sanay na sumasabay sa mga ganyan, no, sa mga taong wala naman dangal. Diba? Kahit sabihin natin, abogado ka pa dyan, o kung ano ka pa naman dyan, no? Wala tayong pakialam, no? Walang pakialam ng ating Pangulo dyan. Diba? Hindi sila ganun eh. Prominenteng tao sila. No? Eleganteng tao sila, mga kapatid. At hindi sila, ano mo yun, hindi sila nakikipag sabayan sa mga ganyang klaseng tao tulad nila Digong. Tingnan niyo yung pinapakitang ugali nitong China, mga kapatid, at ugali ni President Duterte. Napaka-identical eh. Diba? Oh. Identical eh. Magkaiba lang sila ng mga issue na kinakaharap, pero identical talaga, mga kababayan. Yung kanyang yung kanilang mga ugali. No? Kumbaga may common denominator tong dalawang to eh. Yung dating amo at yung dating tuta.
Diba? Real talk lang naman to mga kapatid. Wala namang masama dito sa sinasabi natin. Yun yung nararamdaman natin eh. Mapipilit nyo ba kaming plastikin yan, di ba? Ganun lang yun eh. Tuloy. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, standard na may water cannon equipment ang PCG vessels. Okay. Ngunit ito ay para makaligtas ng buhay tuwing may sakuna at makaiwas na magkasunog sa mga barko at hindi para makapanakit ng tao. Yun. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, the guidance of the President is very clear. We should not be provoked of all those bullying activities of China. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila, no? Di ba? Ano na lang talaga ang difference natin sa kanila mga kababayan kung sasabayan natin sila doon. Squatter ang ugali ng bansang China. Kung bababa tayo doon sa kanilang level mga kapatid, asal squatter na rin talaga tayo. Di ba? Ganon, yun ang ibig sabihin ni Tariela dito mga kababayan. Ano pang pinagkaiba natin sa bansang China kung sasabayan natin sila sa kanilang hindi magandang gawain? 'Di ba? Kinukundina na nga natin na mali yan eh. Tapos sasabayan pa natin. Hindi mo maitatama ang isang pagkakamali mga kapatid no sa pamamagitan din ng paggawa ng isang mali. Ganon lang 'yun mga kababayan. Kaya agree ako dito no kay Tariela mga kababayan no. Nakuha din niya yung punto ko. Tuloy. Sa ngayon, naninindigan ng PCG na hindi sila magpapaapekto sa panggigipit ng China at mananatili ito maliban na lamang kung magkaroon ng pagbabago sa direktiba ng task force sa pagsasagawa ng mga operasyon sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, Pero posibleng magbago yung mga direktiba niyan pero yung sabihin mong sasabayan natin si China sa kanilang hindi magandang gawain mga kapatid. Malabo yan no na magkaroon ng ganong direktiba ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Ewan ko ba. Si Bato, kunwari, kampi din ni BBM. Kunwari, ayaw sa mga fake news. Ngayon si Pimentel naman. No? Lahat yan sila mga kapatid. May common denominator yan. Sino? Si Digong. Mga supporter si Digong yun eh. So, hindi natin alam kung nagpapakagat lang din ba sila. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano ba ang intention nila, bakit ganyan-ganyan yung mga komentaryo nila. Pero isa lang malinaw sa akin, pag sinunod ng PCG yung mungkahin ni tawag nito, Pimentel, wala, no? Kapahamakan talaga ang ending niya mga babayan. But I don't think so. Nasusundin yan dahil syempre may commander-in-chief naman tayo, no? Which is ang ating presidente. 'Di ba? Siya yung nakakaalam sa lahat. No? Sa kanya manggagaling lahat ng mga orders mga kapatid. At hindi sa kahit sino-sino lang diyan. No? And naniniwala ako na ang ating presidente ay hindi bababa talaga sa ganyang level, no? Yung mga ugaling squatter na level ng bansa. Di tayo ganun eh. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na ito. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.